Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga kawikaan, Kabanata 1, talata 1 hanggang 10. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon sa anak ni David, hari ng Israel. Sa pamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ang talino ang mga walang karanasan, at ang mga kabata ay matuturoang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ng kaalaman. Sa gayon, lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan. Gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimulaan ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mong aral ng iyong ama, at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang kuruna sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 1, sa talata 11 hanggang 15, ito po ang nakasaad. Kung sabihin nilang, halika tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit walang awang papatayin, at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa aming ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mo makisama. Umibak ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating mga lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin niyan mula sa libro ng Kawikaan, chapter 1, verses 16 to 23. Sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masasama at sa pagpatay ng tao. Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin. Ngunit ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. Mamatay sila sa ganoon ding paraan. Kapag itinakwil ang karunungan ay sumisigaw sa lansangan. Sa pamilihan, siya ay humihiyaw. Nilalakasan niya ang kanyang boses sa plaza at sa pintuang bayan at nagsasabing, kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 1, verse 24 to 28. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Winalang bahala nyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan, kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan. Ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan.
Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa Proverbs, chapter 1. At ang ating pong babasahin ay mula po sa 29 to 33. So, sabi po dito, dahil ayaw ninyo nang tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon, tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minamasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila at ang pagsasawalang bahala na manghangal ang magpapahamak sa kanila. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay, ligtas siya sa panganib at walang katatakutan. So, purihin po muli ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang salita mula po sa Proverbs chapter 1, verse 29 to 33. God bless everyone.